Simulan na natin. Habang nagtakbuhan ang apat noon, maigi nilang sinipat ang kanilang likuran. Kung may mga tanod bang nakasunod sa kanila, laking pasasalamat nila dahil hindi sila nakita ng mga tanod. Kung kaya't ang 7 kalalakihang nakahiga sa mga lupa ang pinagkaladkad ng mga tanod dahil sa panggugulo sa gitna ng kasayahan. Habang nananakbo sila Lando, napili nilang magpahinga sa isang puno ng malaking mangga. Grabe Danilo, di namin akalaing may tinatago ka palang abilidad tungkol sa pakipaglaban. Wika dito ni Buning. Sa tiyuhin ko to natutunan mga kaibigan. Nung minsang nagbakasyon yun dito ng 3 buwan. Hayaan nyo, kapag bumalik yun dito sa ating lugar, ipakilala ko kayo doon. Wikang sagot dito ni Danilo. Pare, nawala yung tama ng alak sa akin. Dahil sa aming nakita kanina. Lalo pa nung nagtakbuhan tayo. Sa kaba ko parang lahat ng iniinom ko parang sumama sa aking pawis eh. Wika naman dito ni Lidjo, na isa pang kasama nila Danilo. Bale ang kasama pala ni Danilo ay si Lando, Buning at Lidjo. Simula pa ng kanilang kabataan, ito yung naging kaibigan niya na sa lahat ng bagay na nangyayari, ni minsan hindi siya iniwan ng mga ito. Habang nakahiga si Danilo sa lupa, pinagmasdan niya ang mga bituin sa kalangitan at nagwika ng, sa ating kabataan na tayo nagkaisa, ni minsan hindi niyo ko iniwan sa kagipitan. Salamat talaga sa inyo mga kaibigan. Wika dito ni Danilo. Sumagot naman dito si Lando ng, Aba, nagdrama yung kaibigan natin oh, Buning. Nagtawanan lang naman ang 3 noon. Oo naman Danilo, ikaw pa ba? Kahit ikakamatay pa namin kapag ikaw ang aming kasama, hinding-hindi ka namin iiwan sa kagipitan. O siya, tama nga ng dramahan. Ano, malaki-laki bang napanalunan nyo kanina? Wika dito ni Danilo. Sakto-sakto lang pre. Itong si Lando malaki-laki ang napapanalunan eh. Gawa ng binta niya ng kalabaw, naging triple. Oh, grabe ka naman sa akin, Boning. Ako naman ang gumastos lahat ng ininom natin eh. O siya, tama na nga yan. Teka Lando, saan na ba yung manok mo? Tanong dito ni Lidjo. Nagtinginan lang noon ang apat at nagsalita si Danilo dito ng, Nako patay. Di ba iniwan mo yun sa tindira ng inumin? Naku Lando, baka kinatay na yun ni Aling Alma. Hindi naman yata Danilo eh. Mabait naman yun si Aling Alma. Hindi niya yun magagawa sa manok ko. Kung kahit pagkatapos nilang magpahinga, dahan-dahan na silang lumapit sa diskuhan. Gawa ng hindi naman sila namumukhaan ng mga tanod at kapitan. Paglapit nila sa malaking tangke ng tubig, naghilamo sila doon at binasa nila ang kanilang mga ulo. Kaswal silang naglalakad papunta sa tindahan ng inumin kung saan nila iniwan ang manok. Nagkukunwari silang kararating lang nila. Baka paghihinalaan sila ng mga tao doon na sangkot sila sa panggugulo. Habang sila'y nakaupo sa tindahan ni Aling Alma, ay may lumapit na isang panauhin at nakasombrero ito ng pangmilitar. Paglapit nito sa kinaroroonan nila Danilo, nagwika ito ng, Aling Alma, makabili nga ng inumin dyan. Nang inabutan yon ng babae ng maiinom, napalingon ang kapitan kila Danilo. Teka, Iho,
Ikaw ba yung anak ni paring Lino? Oo, ako nga po. Sagot dito ni Danilo. Balita ko ikaw raw yung bumugbog sa dayo na nanggugulo sa ating lugar kanina. Nagulat siya dito gawa ng alam na pala ng kapitan kung sino ang sanggulo na nangyayari. Iho, halika sumunod ka sa akin. Wika dito ng kapitan. Nag-aalangan pang sumunod dito si Danilo. Gawa ng baka ano pang gagawin nito sa kanya. Subalit nagwika ito ng, Iho, huwag kang mag-alala, di ka namin sasaktan. Sige, isama mo na yung mga kaibigan mo. Dahil may itatanong ako sa inyo. Tungkol sa pangyayari kanina. Wika ng kapitan. Wala nang nagawa sila Danilo at sumunod dito. Akala nila dadalhin sila sa barangay. Subalit lumihis ito ng daan. Papunta sa isang kubo na walang dingding. Ito yung tinatawag sa kanila ng purok. Sumunod lang sila dito. At nasipat din nila ang mga tanod na nakapalibot sa kubo na yon. Nang paglapit nila sa kubo, sumalubong sa kanila ang isang tanod na may daladalang garote. Ang garote nga pala ay ito yung pamalo na gawa sa kahoy at ito yung ginagamit sa pangpapalo sa mga taong nanggugulo. Nagulat silang apat, gawa ng baka sila'y parusahan dito. Pero pagsalubong ng tanod sa kanila, ay nanglaki ang mga mata nito sa hindi malamang dahilan. Oo mga kasama, paupuin niyo itong mga kaibigan ko. Wika dito ng kapitan. Nagtaka naman sila Danilo bakit kaibigan ang tawag ng kapitan sa kanila. Pag-upo nila sa mahabang upuan, napapansin nilang gulat na gulat ang mga tanod doon. Nang magtanong na ang kapitan dito sa kanila ng, Kayo pala ang nakaharap sa mga taong bunggaitan? Wika ng kapitan. Sumabat naman ang isang tanod dito ng, Kap, sila nga po yung nakakalaban ng mga bunggaitan kanina. May dala-dala pang ang mga itak ang mga yun eh. At kitang-kita ko po kung paano siya pinagtataga ng mga lalaking yun. Subalit hindi ito tinablan. Nagawa nga nilang mapapatumba ang pangkat na yun eh. Wika dito ng isang tanod. Iyo, di ba ikaw din yung taong tinataga ng isang lalaki noong nagdaang linggo? Tanong ng kapitan kay Danilo. Ako nga ho, sagot dito ni Danilo. Ikaw pala ang anak ni Lino. Ang ama mo ay kumpare ko. Inaanak niya ang aking panganay na anak. Kaya't kumpare ko siya. Magkapit bahay kami noon. Subalit nung lumipat ang ama mo ng tirahan, hindi na kami nagkita. Wika dito ng kapitan. Laking gulat niya nang sabihin yun ng kapitan. Dahil hindi niya inaakala na kilala pala yun ng kanyang ama. Matapos ang mga pangyayaring yun, dito na lumuwag ang kanilang dibdib dahil sa kaba. Sinasabihan siya ng kapitan na sa pag-uwi niya ay ipakumusta siya sa kanyang ama. Nagpresenta din ang kapitan na yon na kung pwede ba raw ay gawin siya nitong isang leader ng mga tanod. Ayon pa sa kapitan, kailangan nila ng gaya ni Danilo sa may mga abilidad nitong taglay dahil ang pangkat na yon matagal na pala yung minamanmana ng mga ibang barangay dahil sa panggugulo nito. Hindi rin daw yon basta-basta gawa ng may mga alam din yon sa lihim na aral ng kaliwa. Ayon pa sa isang tanod, nang nakorner na nila ang isa sa mga ito, bigla na lang yung naglaho. Nagtataka naman sila Danilo. Paano nakawala yon? Gawa nung kaninang nagsitakasan sila, ay pinagdadampot yon ng mga tanod. Sa mga presinta ng kapitan, siyempre tumanggi dito si Danilo. Gawa ng ang bata pa niya noon na maging isang leader ng tanod. At saka
kapag siya ay magiging tanod, ay maiwan niya ang kanyang mga kasama. Makalipas pa ang kanilang usapan, sinabihan sila ng kapitan na bumalik na sila sa kanilang pinag-upuan doon sa may tindahan. Pagdating nila sa tindahan, kinuha na nila Lando ang kanilang tandang na naiwan doon. Matapos nila makuha ang tandang ni Lando, sinimula na nilang nilakbay ang daan papauwi. Gawa ng mag-alas 3 na noon ng madaling araw, habang sila'y nasa kasalukuyang naglalakad, nagwika si Lando dito ng, "Danilo, tinanggap mo ba yung presinta ng kapitan?" "Oo nga, Danilo. Kapag ikaw ay naging tanod, baka hindi na tayo magkasamang gumagala. At isa pa, kapag kami na lang ang magsasabong, baka palagi na lang umiyak itong si Lando dahil sa sama ng loob kapag ito natalo." Wikang pabiro dito ni Lidyo. Nagtawanan lang noon ang apat at sabay hampas ni Lando kay Lidyo dahil sa biro nito. "Hindi yan mangyayari, mga kaibigan. Ako? Maging tanod? Nako, ayaw ko. Pag ikay maging tanod, yan na yung maging trabaho mo sa barangay. At saka kapag ako'y maging tanod, baka di ko na masilayan ang pagmumukha nitong si Lando kapag natalo." Sabay hagalpakan sa pagtawa nilang apat. "Ay nako, ako pa talagang ginawa niyong biruan ha. Bilisan niyo na nga maglalakad. Bumaga na oh, yari na naman ako dito kay Itay." Wika dito ni Lando. Nang malapit na sila sa bahay nila Danilo, bihan sila ni Danilo na sa bahay na niya patulugin ang mga ito. Hindi na sila pumasok sa mismong bahay nila Danilo, gawa ng baka madisturbo ang pagtulog ng kanyang mga magulang. Kung kaya't dumiritso ang apat sa kubong gawa ni Danilo. Pagdating nila sa kubo na yon, hindi na nila alintana ang kubong walang dingding. Pagkakahiga pa lang ng mga ito, ay nakatulog kaagad ang mga ito. Pagsapit ng umaga, nagising na lang silang lahat nang tumuktugaok ang manok ni Lando. "Ano ba yan, Lando? Ang ingay naman ng manok mo. Panay pagsisigaw eh. Ilayo mo nga yan." Wika ni Buning dito. Subalit tulog mantika itong si Lando, kung kaya't si Buning na lang ang tumayo at dali-daling nilipat ang manok ni Lando. Nang nagawa na niyang mailipat ang manok, dali-dali na siyang humiga upang matulog ulit. Pagsapit ng alas 12 ng tanghali, nagising na lang silang lahat nang may isang ale na nagsalita ng, "Andito lang pala kayo, natutulog. Hoy Danilo, gising!" Pagmulat ng mga mata nila Lando, ay ito yung inay ni Danilo. Kung kaya't nagpulasan silang apat. "Hoy Danilo, anong oras ba kayong umuwi kagabi? Ba't dito kayo natutulog?" Wika ng inay ni Danilo. "Di na kami pumasok sa bahay, Nay. Pagod na kasi kami eh. At saka antok na rin kami." Wikang palusot naman dito ni Danilo. Ganun ba? Siya, kumain na muna kayo. Kayo talagang mga bata kayo oh." Kaya naman dali-daling inaya ni Danilo ang kanyang mga barkada para kumain ng tanghalian. Habang sila'y naglalakad papuntang kusina nila, napansin nila na wala dito si Buning. Kung kaya't binalikan ni Danilo si Buning sa kubo at naabutan niya itong nagtulog-tulugan. "Hoy pare, tara kakain na tayo. Tanghalian na oh." "Ayaw ko pre, busog pa kasi ako eh." Wikang palusot dito ni Buning. Subalit alam ni Danilo na gutom na ito, kung kaya't hinila ito ni Danilo. "Ano ka ba pre? Huwag ka nang mahiya. Magkakamag-anak lang naman tayo eh." Wika dito ni Danilo. Pagdating nila sa kusina, naabutan nila ang kanyang mga barkada
na nakausap nito ang ama ni Danilo. Ito yung si Manong Lino. O Dong Buneng, huwag kang mahiya dito. Ang tatay mo kapag hindi ka nakakauwi doon, alam na noon na nandito ka. Wika ng ama ni Danilo. Oo nga Buneng eh, huwag ka nang mahiya. Tingnan mo kinatayan tayo ng manok ni Manong Lino. May sahog pang ang papaya eh. Sabay hagulo sa paghigop ni Lando sa sabaw ng tinula. Di ako gaya mo Lando, bagag naong. Tumawa lang naman ang mga magulang dito ni Danilo. Nang marinig nila yon kay Buneng, si Lando noon tumawa lang naman. Ay nako mga iho, alam nyo, ang mga magulang nyo noon ay mga barkada ko yan, ng aming kabataan. Parang kayo lang, saan napunta. Pero nung nagkapamilya na kami, bihira na lang kami magkita. Pero minsan, nagtipon-tipon kami para magiinuman ng tuba. Ang pulutan namin noon, mga karanasang kwento ng aming kabataan. Pero siyempre, mamaya na natin yan pag-usapan. Kain muna tayo. Sarap na sarap sila sa kanilang tanghalian. Gawa ng manok na tinula ang kanilang ulam. Pagkatapos nilang kumain, umupo na muna ang tatlo niyang kasama sa balkonahe ng bahay nila Danilo. Konting description lang sa bahay nila Danilo. Gawa lang ito sa kawayan at may bubong na gawa sa kugon. Ang kugon ay mahalin tulad mo sa dahon ng tanlad at ito'y kadalasang ginagamit sa mga bubong. Gawa ng napakatibay nito kung ikukumpara mo sa pawid. May silong din ang bahay ni Danilo at dito nakalagay ang mga alaga nilang baboy at mga manok.